Investment Series, we have stock trader and financial consultant Mr. Marvin Guermo upang ipaliwanag kung paano kumita sa stocks. Yes, good morning, Marvin! Good morning. Oh, Thank you, Marvin. Leda. Parang ang bilis ng panahon, parang dito ako ulit. Oo nga, di ba? Hindi ko na malayan. Isang linggo na. Yun. Oo nga, alam mo, very once again, ako I think ito yung pinaka-favorite part ko. Talaga? Yung paano kakikita. Oo, totoo Ako yan. rin, ito rin yung pinaka-favorite part ko, yung yung nag-guest ako dito. Next na Yes naman. Ikaw Ikaw, talaga lang. O sige, umpisaan na natin. I'm sure madami tayong pag-uusapan today. Sige, ako muna. ikaw Ito muna. ba ang Partner. pangmayaman ba ang Sa stocks? stock market, no? Okay yung pinag-usapan natin last week, balik lang natin doon na kung ano yung stock market. Ngayon, tama, sasagutin natin kung pangmayaman lang ba, kailangan ko ba ng malaking pera? Kasi yun yung isa sa mga nakita kong hindrances sa mga tao para mag-invest. Kala nila, kailangan ko bang maging makapangyarihan? Kailangan ko ba ng limpak-limpak na pera para mag-invest ako sa stock market? Na yun pa lang, hindrance na nila kasi ayoko na aralin yan kasi wala akong pera eh. Oo, so yung kailangan natin ma-break dito, tignan nga natin kung nagsisimula ba ako sa buhay or maliit pa lang yung kita ko or kasambahay ako na umaasa sa pinapadala ng mga relatives ko or ng asawa ko, kaya ko ba mag-invest sa stock market? Kasi pag nalaman natin na, uy, pwede pala to, na kahit di ako ganun kayaman, pwede pala ako mag-invest. Yun. So, ano nga ba yung minimum amount Para mag-invest makapag-invest stock ka market? sa stock market? Okay, concepts muna tayo. May Okay, tinatawag okay. sila na board lot, okay? Board lot. Board Ano lot, tong board board? lot. At para hindi nosebleed sa tao, yun yung parang minimum na number of shares na kailangan mong bilhin. Minimum number of shares. Oo. na Okay. kailangan So for bilhin. example, Oo. kunyari gusto mong bumili ng Jollibee, gusto mong maging part owner ng fast food chain. Oo. Okay, ang minimum board lot nun, 10 piso. 10. 10 shares. 10 shares. shares. 10 shares. Okay. 10 shares yun. Tapos, yung stock price ng Jollibee, sabihin natin, 190 Per share. 190 per share. yun. Oo, so, 190 times 10 pesos. Times 10. Part owner ka na, 1,900 pesos. 1,900 pesos. Part owner ka na ng isa sa pinakamalaki na fast food sa Pilipinas. Isipin mo to. Yes. So, yung minimum number of shares, depende yan sa kumpanya din. Depende sa presyo ng kumpanya. Oo. Kasi kung mas mataas yung stock price niya, binababaan nila yung minimum. Kasi it doesn't make sense naman kung, kunyari, PLDT, halos 3,000 yung stock price niya. Imposible naman 1,000 yung minimum niya. So, wala na makakabili nun. Kailangan mo ng 3 milyon. Totoo. So, the higher yung stock price, for example, PLDT, 3,000, minimum lang niya 5. So, for Okay. 15,000 pesos, you can already own part of PLDT also. Oo. So, ano yung mga nabanggit na natin? PLDT, nabanggit mo Jollibee. 3,000 Pesos. per share yun. Oh, pero yung stock price, nagbabago yun. Kada araw, kada minuto. Yun yung nag-change. Pero ito yung Okay. parang ballpark figure. Ballpark lang. figure, ano lang yan, para ma-estimate lang natin kung magkano siya. Okay. SMPH, yung mall, Sige, can we mention siguro yung mga examples of companies Like and top their, companies. and their top prices? ahead. Yung Oo. kind of ballpark figure lang. yung nag-operate ng mall ng SM, tawag doon SMPH. So kung gusto mo naman, sabi mo, ayokong may-ari ng telepono, ayoko rin may-ari ng fast food. Gusto ko maging may-ari ng mall. To be able to buy SMPH, it's only 1650 times 100. So, 16 pesos So, and 50 100. centavos times 100 shares. So 1,650. Ganun lang. So, parang nag-range lang. Well, not even. It's actually less than 5,000, 5,000. obviously. Yan, tsaka isipin mo to. 1,900, may Jollibee ka na. Kung magsimula ka sa sarili mong food cart, mas mahal pa. Oo Di ba? nga. Oo. Kahit yung stall, magkano yung mga franchise, diba? So, yun yung advantage nun. Para sa akin nga, it's one of the greatest equalizers para habang, kasi pinag-usapan natin to, Jenny, for the past few weeks na napakaganda ng ekonomiya natin ngayon, na habang gumaganda ng ekonomiya natin, yung mga mayayaman, lalong yayaman. Ito na yung pagkakataon natin to level the playing field kasi nagiging part owners tayo with them. So, kung anong gawin nila, kung palaguin nila yung SM, palaguin nila yung Jollibee, palaguin nila yung Ayala, kasama tayo doon. Diba? Okay. May question ako, parang may correlation dyan. How true is it na sinabi nila na pag bumabagsak yung kumpanya, Okay. that's the time, bumabagsak din ang price ng Price, stocks, okay. ng shares, dun ka bibili. Okay. Tama ba yun? Two things. Kailangan natin tignan, there's two things about the stock market. Yung presyo niya, tsaka kung ano talaga yung value. Okay. Okay? Pag bumabagsak yung kumpanya, huwag mong bibilin yun. Siyempre, kasi value niya bumabagsak eh. Pag kunyari, hindi sila kumikita masyado, hindi sila nag-earn masyado, ayokong bilhin yung kumpanya na hindi nag-earn. On the other hand,
nangyayari na yung presyo niya yung bumabagsak, pero value is the same. So, tingnan mo to, presyo, value. Kung yung presyo niya bumabagsak, pero value niya nandito pa rin, yun yung stock na bibili ko. Okay, now, meron Yun bang, na. Oo, meron bang importante ganon? yun na. Bumabagsak ang value ng shares, ang price price ng shares, pero tumataas ang value ng kumpanya. Is that even possible? Paano nangyayari Oo yun? naman. Ayan, malinaw yan. Oh, ah. I'll give you a classic example. example. Okay. Anong nangyari nung 2008 sa buong mundo? Global Financial crisis. Pero saan siya nangyari? Sa US. Sa US at sa Europe. Natamaan ba yung Pilipinas? Hindi. Hindi naman. Oo. Tignan nyo to. Noong 2007, yung price ng Jollibee, 50 pesos. Nung a year after, nung nagkaroon ng global recession, from 50 pesos, bumagsak to 35 yung Jollibee. Ito question ko sa inyo. Nung Nagdi-devalue ba? bumaba yung presyo niya, pero may nakita ba kayong Jollibee na nalugi noong 2008? Wala. Pero ang chances are, ang dami pong kumakain. Basta may mga produkto sila na kinakain ng tao, hindi sila malulugi. So, presyo niya bumagsak, value niya, not just stay the same, pero it went even higher. Okay, So, now, that's a good example. that's one very good example. Pero, gaano yan kadalas na mangyari? It's like finding needle in a haystack? Nangyayari yan. Kasi the umaangat stock yung market is presyo, very, no? yun yung maganda sa stock market eh. It's very emotional. So, Okay, pag umakyat very yung stock emotional. market, yung mga tao, parang for example, Jayco na donut, nung uso siya, ang dami nakapila, willing sila, kahit sobrang tagal ko pumila, pipila Haba ako ng doon. pila nun Ganun eh. din sa stock market. Pag lahat ng tao gustong bumili ng stocks, kahit anong taas ng presyo yan, bibilhin nila. Okay lang, can you still follow? So, anong mangyayari? Pag irrational yung mga tao, prices go up like crazy. Pero sa sobrang irrationality nila, anong nangyayari? Bumabagsak ng sobra din yung stocks. So, pag bumagsak yun, doon ka pumasok. And it happens on a regular basis. Ano siya? Yung example na binibigay ko, parang siyang roller coaster. It happens regularly. Okay. So, tanong doon is kung investor ka, gusto mo bumili sa taas or gusto mo bumili sa baba? Now, sagutin natin yung tanong na yan. Siyempre, bili tayo sa baba kasi mas mura siya. Mga kasambahay, Oo. tandaan natin yun Dapat okay yung value ng kumpanya, pero ang stock price ang titignan. Oo. Yung kung mababa, doon papasok. Tama? Ito yung clue. Mahirap din kasi kailangan ng skill yung pag-timing. Pero isipin nyo na lang, ito mga binibigay kong mga tips sa mga gustong magsisimula pa lang. Maghanap kayo ng kumpanya na alam nyo, na alam nyo na tingin nyo, 10 years from now, 15 years from now, hindi pa sila malulugi. Na tingin nyo Okay. nandun pa sila na pag nakita mo, yung mga malls sila nandun, kinakainan mo siya. Or question ko to sa sarili ko, kung magka-apo ako, tingin ko yung apo ko ba na to, kakain pa rin doon, or pupunta pa rin doon, or tatangkilikin pa rin yun. Kung sagot ko oo, most likely gusto ko yung stock na yun. sige. Ganun. Okay, Ngayon, pag-usapan okay. naman natin, paano ba talaga tayo kikita dito in layman's term? Okay. At saka yung para mas, like, para sa taong wala talagang alam. Okay. How do you earn from stocks? Dalawang proseso yan. Yung una, balik tayo sa roller coaster na example, yung presyo niya, babalik tayo sa presyo. Pag bumili ka ng mababa, benta mo ng mataas, kita ka doon. Tawag doon, buy low, sell high, tawag nila capital appreciation. Para simple, yun lang, bili ka ng mura, benta mo ng Buy mahal. low, sell high. Now, okay, Oo. paano mo malalaman kung mura ngayon ng stocks at mahal ngayon ng stocks? Yun yung maganda sa stock market pag may perspective ka naman sa long term. Kasi, number one, yung stock market over the long term, umaakyat talaga siya. Especially yung mga companies na growing, yung companies na umuunlad. Ano na lang, ako, gagawin kong ganito, lalabas ako ngayon, titingnan ko, ano ba yung mga kumpanya na nakita kong lumalaki? Kasi pag alam kong lumalaki sila, yung stock price nila susunod. Kasi kung magsisimula ka pa lang, mahirap talagang kumputin yung mga, ano ba, mura ba to o hindi, mura ba to o hindi. But as a practice, hanapin mo, anong kumpanya yung tingin ko tatagpilikin ng mga tao. Or for example, ito pinakasimple, pili kayo ng mga kumpanya na kuryente, tubig, kasi Utilities. Oo. kasi kailangan siya ng tao. So, pag kailangan siya ng tao, every month magbabayad yan. Kung di ka magbayad, puputulan ka. Okay. Pag puputulan ka, pag habang everyone will pay for that service, kumikita yon. So, pwede kasing medyo mas mataas na yung presyo ng stocks ngayon kesa last year, pero dahil sobrang ganda yung kumpanya at kumikita siya, aakyat pa siya. So, ganun yun. Always, ako I don't, a tip lang sa mga nagsisimula, huwag nyo muna tignan masyado yung presyo, tignan nyo yung value. Tignan nyo kung Kumpanya. potential niya, kung gano'n lumaki. Kasi kung sobrang ganda yung potential niya, yung presyo niya, aakyat. Okay, Okay, so oo. that's one way. You buy it at low, sell high. And Oo. another way, Okay, I'll give a good example lang na gano'n. Parang bumili ka ng
condo na binili mo ng tapos after 5 years, umakyat siya ng presyo. Ganun din sa stock market. Stock Oo. market. The second way is Okay. through dividends. Dividends. Oo. Ano ba tong dividends na to? Dividend Oo. o dividendo. Parang Dividendo. sa mga may nagko-cooperative dito, medyo alam na nila yung concept na yun na, syempre, kumpanya yun. Lahat ng kumpanya na nasa stock market, more often than not, kumikita sila. Pag kumikita sila, a portion ng kinikita nila, binabalik nila sa mga shareholders nila. Okay. Since shareholder na nga pala ako, pag bumili ako ng stock. Oo, no? since shareholder ka, kunyari, meron Nice. kang 100 shares, sasabihin nila, okay, sa bawat 100 na share, bawat isang share, magbibigay kami ng piso. Okay. Okay, so meron kang 100 shares. So meron kang 100 pesos na makukuha. Para sa akin, yun yung, kung gusto mong, kung busy ka sa trabaho, may mga anak kang inaalagaan or OFW ka, maganda kumita through dividends. Okay. Bakit? Kasi bilhin ko lang yung stock, alam ko na bibigay sila ng dividend, hindi ko na siya kalambatan araw-araw. Alam ko every year, I can expect a certain amount na makukuha ko, na hindi ko na kailangan batayan yung stock. Okay. Doon ko babalikan yung sinabi mo kanina, no? Na parang okay talaga pumili ng mga kumpanya na malakas kumita. Kasi Okay. ibig sabihin, mas malaki din yung dividend ko pag ganun, di Oo, ba? hindi lang yun. Hindi lang mas malakas kumita, pero mas malakas kumita, pero hindi na sila masyado nag-expand. Kasi, for okay. example, Oo. supermarket, Pure Gold, sobrang lakas sila kumita. Kaso, pag bawat kita nila, ginagamit nila pang gawa ng panibagong supermarket. Okay. Kaya isa sa pinakamalaking magbigay ng dividendo ngayon, yung mga telecom companies. Kasi, pagkakuha nila ng pera, wala na silang maisip. Lahat ng tao may cellphone na eh. Di ba? Lahat ng tao, expansion na lang nila Totoo. ngayon. Broadband, expansion na lang nila ngayon. 3G. Pero lahat meron. Hindi na siya kasing lakas nung ano siya 12 years ago. Pero, sobrang, hindi na ganun kalaki expansion, pero lahat ng tao nag-text. Lahat ng tao gusto magpasalood. Lahat ng tao gustong tumawag. Oo, lahat. Tas, On ang me, dami on pang me. OFWs na tinatawagan nila overseas. So, may kita sila. Ang laki ng cash nila. So, inisip nila, pag iniwan lang natin sa bangko, sayang. Balik na lang natin sa investors. Okay. Okay, oo. And there's another, did we tackle Yes. na always? So, buy low, sell high. And then second is Dividendo. Dividendo. Oo. Yun na. So, there are two ways to earn from stocks. Oo. Okay. Now, like katulad ko, hindi ko alam kung saan ko bibilin, and Okay. saan ko ibibenta. Saan pa po ba pupunta para bilhin, bumili, at magbenta? Magbenta. Okay, yan yung interesting. Yan yung sasagutin natin sa next Susunod. few weeks. Oo, Okay. paano ka nagsisimula? Okay, Yun. yun kasi galing. So, ano lang kayo, stay tuned lang kayo sa mga next weeks. Exciting kung ang ano gagawin ating natin. series. Oo. Oo. So, di ba, alam na natin na ang laki pala ng potential na kumita dito. So, stay tuned para malaman niyo kung paano na Oo, kasi- kayo bibili Kasi ng stock. yun yung gusto kong makuha ng mga tao na yung stock market, hindi lang siya pang mayaman, hindi lang siya pang sobrang edukado or sobrang powerful na sila lang yung pwede mag-invest sa stock market. Para sa akin, nakita nyo naman, hindi siya sobrang mahal eh. Kahit sino na nagsimula sa buhay, pwede actually, mag-invest dito. Oo, totoo. Pero di ba natakal natin, I think last week, yung mga kailangan nilang malaman, di ba? Oo. Kailangan may pag-aaral din para Oo. maging calculated risk, di ba? Yes. You want to elaborate further on that? Okay, yung last week, we talked about ano yung stock market. Ngayon, kung pwede ba ako magsimula kahit hindi ganun kalaki yung kikitain ko. Tama yung sinabi mo na kailangan pag-aralan kasi para sa akin yun eh. There's a premium lagi pag nag-aral ka kasi it will give you the right decision sa pera mo totoo eh. yan. Kasi naalala niyo yung sinabi ko kanina na emotional yung mga tao sa stock market. Pag umaakyat yung isang stock, lahat ng tao gusto bilhin Bibili, yun. Oo. oo. Pero pag nag-aral ka, tapos sinasabi ng inaral mo, teka, mali na yan hindi na maganda bilhin Huwag yan. ka makisabay sa Oo. uso. Oo. Yan, another tip sa mga gusto magsimula sa stock market, huwag makinig sa kaibigan, huwag makinig sa kamag-anak, Yun, kahit ako sinabi ko, bilhin nyo to, huwag kayong makinig sa akin. I-base nyo lahat ng pagbili nyo, pagbenta sa sarili nyong inaral. Kasi, yung conviction nyo yung magdadala ng pera sa inyo. Kasi ang dami na, nangyari na sa akin several times yun. May mga kaibigan ako, analyst din sila, sinasabi nila, Marvin, bilhin mo to. So, paisip ako, teka, kung sinunod ko siya, mukhang mas magaling siya sa akin kasi mas malaki pera niya. So, sinunod ko. Nung sinunod ko siya, there were times na I lost money. There were times also na hindi ko nakuha yung kita na gusto ko. Okay. And there were times na sinunod ko yung sarili kong research, sarili kong inaral. And I became more profitable eh. Kasi Yes. walang kumbaga, nakinig ka lang sa chismis. So, hindi din totoo pala yung sinasabi nilang mas maganda daw pag minsan may mga nagtitip sa'yo. Oo. Uy, itong kumpanya na to, ganito. Talagang follow your instincts and follow what you really learn Okay. and know. Yung sa tip naman, kung may nag-tip sa'yo, aralin mo. Tignan mo, may basihan ba yun? Totoo ba talaga yun? Kasi mamaya... Do more your due diligence. Don't just Yes. take things dahil sinabi ng tao. Kasi yung iba, Aralin they just talaga.
they buy blindly. So, yun yung one of the, if you want to lose money quickly, yun, get a tip, Buy and buy. follow a tip without studying. But if you want to be, ito yung isa sa mga pangarap ko sa bawat Pilipino. Gusto ko na matuto silang mag-invest sa stock market. At hindi lang sila mag-invest, maging profitable sila. Hindi lang ngayon, pero kung 30 years old sila, 20 years old, hanggang 40, 50 sila. Kasi magandang source of income na pwede nilang pagkuhanan. Oo, totoo yan. Yan. Okay. Meron ka Ayan. pa bang gustong ibahagi? Of course, or you should ano? invite our Oo. televiewers. Yes. Yeah. Parting message lang, yun, stock market, hindi lang siya pangmayaman. Kung nasan ka man ngayon, the best time to invest is now. Sabi nga nila, may isang proverb na sabi, the best time to invest was 20 years ago. Yeah. The second best time is now. Now. So ano pa hinihintay natin? Kung anong meron tayo, it's not kung gaano siya kalaki, pero faithful tayo on what we have. Lalago at lalago din yun. So, Yes. yun. Kapag nag-aral ka talaga. Oo, yan. yes, yes, Nag-aral yes. talaga yan. Oo. So, Okay. yeah. Thank you so much for Thank you. Thank you so having much, me. Mr. Marvin Germo. Ayan, for next week, ang pag-uusapan naman natin ang monitoring ng stocks. Yan, kailangan bang bantayan araw-araw? Yan ang isa kong dilemma. Mapapantayan Oo ko ba nga eh. araw-araw? Alamin ang Yeah mga eh. kailangan tignan pag nagsisimula pa lang sa stocks. Next Wednesday po yan. Samantala, huwag kayong aalis. At ay, sandali, hindi ka pa nakaka-invite eh. Ay, oo, yeah. Oo. If you want to learn more about stocks naman, book ko, Stock Smarts, pinaka-basic na libro about stock investing. It's in all bookstores. My second book is Anong title nun? Stock Smarts, Stock Investing Made Easy. My second book is Stock Smarts, Winning Strategies for Investing. Yung goal naman nun is, yun, to help all of us be profitable in the stock market over the long term. Yun, it will be in bookstores November, pero if you want to get a copy now, They can contact you. marvingermo.com, lahat ng details nandun. Pati seminar schedules, trainings, workshops, here, both in Singapore, Dubai, and other provincial talks will be there also. Sama ko sa maleta mo. MarvinGermo.com. And your Twitter and your Instagram. Yeah, Twitter is at Marvin Germo, Instagram at Marvin Germo, Facebook, Website? Marvin Germo website, marvingermo.com. Pare-pareho sila. Oh, pare-pareho lang. Ayan, madaling Di kayo hanapin. mahirap. Di kayo mahirapan. Okay, samantala wag kayong alis at magbabalik pa rin po ang Rise and Shine!